Yay! February 7, Friday, 14:01. Alas 2 ng hapon dito. Kasi natulog lang tayo ng konti tapos gising ang kapraso. Tayo sa may araw. Ilaw. So, topic natin ngayon ay ano nga ba yun? Kalimutan ko. Tungkol sa mga nangyayari dito tapos at tungkol sa mga demokratiko at dito sa mga TI ng target individual. Ang topic natin sa demokratiko target individual na to, ito yung mga tansyahan lang natin. Wala tayong pinaka-basis na talagang basis na maraming pagbabasihan pero wala tayong mga impormasyon tungkol dito. So, nangyayari ngayon sa bahay, may palabas doon na yun nga, paalisin ako. Naririnig ko dito, naririnig ko doon. So, ang mabigat nito, hindi nila ako kinakausap. Nanay ko, hindi ako kinakausap na paalisin ako doon. Kaya nila akong kausapin. Wala na. Ang problema nito, ginagago ko doon sa loob. So, no choice naman kasi ako. Kasi lahat ng kailangan ko, kuryente, pagkain, tubig, wala akong mapapagkunan. So, nagbabalanse pa tayo. Tsaka, pakibantayan niyo yung Michael na sinasabi ko. Sila Michael at Malin na sinasabi ko. Doon sa bukid, doon sa mga tropa nila sa bukid, lahat ng lahat ng mga tropa nila diyan, mga tropa nila Michael at Malen diyan, pakibantayan niyo. Hindi na ako nagsasalita sa inyo, sabi ko sa inyo. Hindi na ako masyadong nagsasalita dun sa meron man, nagbigay lang ako dun sa iilan na grupo na message ko. Kasi kailangan kahit papaano makapag-message ako sa kanila. Kahapon hindi ko alam, sabi ko nga sa inyo, mag-uumpisa na kahapon sana. Kaso isa tong palabas na kasama rin yata yung nanay ko doon. Kasama din yung may-ari sa bahay. Ako yung pinaglalaruan nilang mabuti doon. So no choice ako. Kasi every time na nag-hyper ako, tumataas ang dugo ko, umaatake yung sakit ng likod ko. Dito sa may bewang. Tsaka dito pataas. Sa spinal cord. Katulad nga nung sinabi ko na, ikwenta ko na sa inyo noon. Siguro nakuha ko to sa bata pa ako nito, teenager pa kami nito. Nakuha ko to dun sa salaan, dun sa may slide doon, laging una puwet pagkababagsak. Yun, kaya baka ito na siguro yung parang kumikirot pagka yung na-hyper ako. So hindi na ako masyadong nagsasalita kung ano yung nangyayari doon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo na alamin yung mabuti. Pakibantayan nyo. Bantayan nyo kasi
No choice ako kasi kailangan kong sabihin sa inyo na bantayan nyo. Dahil wala akong pagkukunan ng ebidensya kasi nga ako lang mag-isa ang pinaglalaruan ng mga gagong to. Nakuha nyo? Ako lang mag-isa ang pinaglalaruan nila dito. Kaya in case na magkagulo doon, hindi na ako masyado nagsasalita sa inyo. In case na magkagulo doon, alam nyo kahit papano na may makukuha kayong ebidensya. May makukuha kayong mga impormasyon sa ginagawa ng putang inang Michael na to. Doon. Nasabi ko ng lahat yan dati pa sa inyo, yung kung ano ang ginagawa ng gagong yan. Nasabi ko na sa inyo yan dati. At marami akong sasabihin tungkol nga sa nangyayari dito. Medyo mabigat na hindi ko masyado ma-explain sa inyo na kung paanong explanation ang gagawin ko. Kasi nga talagang napakaraming ikot ang ginagawa ng gagawin ko. So, kahapon, alam nila yung gagawin ko eh. Kasi kahit anong setup ko doon, kunyari may gagawin ako sa loob. Alam nila yung gagawin ko, alam nila yung nakaabang silang lahat sa akin. Kaya napakahirap ng kaya kong dumiskarte pero napakahirap. Kumbaga tiyempuhan lahat. Hindi pwedeng basta-basta. At ang galing pa ng paikot ng mga gagong to. Napaka-arte ko raw. Putang ina. Alam nyo, bago pa man yung motor na yan na sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa nilang panggago sa amin, ginalit na kami ng ginalit na ako ng ginalit ng mga yan dyan sa motor nila. Katulad ng ginawa ni Obot dito sa pinagtipunan. So kada gigising ako ng umaga kay Obot doon sa sementeryo, ginugulat ako ng motor noon. Pagkadadaan doon sa tapat ko, doon sa may mangga, gugulatin ako. Nagigising naman ako ngayon. So doon na nagsimula yon. Kaya pagka nakakarinig tuloy ako ng motor, ayun na. Kumbaga, nagkaka-tension na agad. Kasi alam mo yung mangyayari. Ganito yung diskarte nila. Ganito yung diskarte ng putang inang Michael na to. Nakuha nyo? Akala nyo na wala silang ginagawa dyan sa labas. Lahat ng galaw nila dyan sa labas, alam nila. Nakuha nyo? Kunyari, kakain kami. Magpapaano lang yan ng motor. Magpapabarurot lang yan ng motor. Mawawala na kami ng ganang kumain. Kasi nga, alam ko, kung ano na yung tension na mangyayari na gagawin ng putang inan to. Ganon nila ako dinidiskarte yan dun sa bahay. Ganon nila kami tinatarantado. Yung nanay ko, sa tansya ko lang sa nanay ko na nakikisabay lang. Kasi nga, takot nga siya sa oras na mapaalis kami doon. Wala kaming source ng malilipatan o mga ura-urada na pwedeng mapaglagyan. So, itong nangyayari dito sa bahay, dito sa
Bagtas. Alam ng mga istasyon. Kasi kagagabi, nakikinig ako tinatansya ko yung sarili ko kagabi. Kasi nakatayo lang ako. Kasi pag umupo ako, lalong kumikirot yung likod ko. So tayo ako, ikot ako ng ikot para mawala yung sakit. So nakikinig ako ng balita kagabi. May mga pahapyaw doon na alam nila yung nangyayari dito. Lalo na sa Radyo 5, sa True FM 105.9, alam nila nangyayari dito. Hindi ko kilala tong mga putang inang to. Ito nandito. Yung mga tao dito. Lahat yan palabas ng mga gagong to. Lahat yan naka-set up. Kanina nga, kumakain ako. Pagka iihi ako, may nag-aabang din sa akin. Dito sa may harap dito, malapit sa may kalsada. So hindi ko kilala kung sino-sino yung mga yun. So, alam nyo na, ang diskarte, di ba? Alam nyo na yung nangyayari. So, sabi ko nga sa inyo, anytime na kasi mahirap nito, mabaligtad tayo ng matsambahan tayo, tapos mabaligtad lang tayo ng mga gagong to, itong mga basuran to. Itong mga wala namang sinabi dito sa bansa, baka ganun na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago nyo magsasalita ako rito na bago nyo sundin yung sinasabi ko, karapat dapat bang sundin o tawag nito na sumunod kayo sa mga sinasabi ko. Kasi ano ba yung ginawa natin sa bansa, ano ba yung pinatunayan natin sa buong mundo? Nagawa ba yon ng mga putang inan to? Itong mga putang inan to. Lahat ng haharang patayin nyo. Hindi ko minsan na pagka hindi ko na kayang kontrolin yung sarili ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko masasabi. Basta sabi ko sa inyo, lagi nyong bantayan kung ano yung putang inang nangyayari doon. Lagi nyo silang bantayan doon. Kasi sa pagkakarinig ko, katulad nga yung nangyari kay Maylin, nakakaaway ko doon. Nagkagulo kami doon. Binabayaran nila. Pati nanay ko, bayad din yata. May perang involved kada may madidisgrasya o kada gulong may mangyayari. So hindi ko alam kung itong bawat gulo na nangyayari dito, binabayaran ng mga network TV para ipalabas. Gawin nilang palabas sa buong mundo o dito sa Pilipinas. Nakuha niyo ba yon? Kung paano kami pinaglalaruan. Paano ako pinaglalaruan dito. Itong mga nangyayari dito, binabayaran niya. Dito sa gulo, dito na lang sa gulo. Kila Maylin, binabayaran sila. Ano yung narinig ko doon? Kahit anumang mangyari, babayaran namin kayo. Totoo yun. Totoo pala yun. Hindi ko alam kung sino itong mga putang yun to. So dito nangyari sa pinagtipunan, alam ko may bayad din. Kung paano ko pinagtulong-tulungan dyan, binayaran din. So, sa pagkakatansya ko lang kasi mga tansya ko lang sa inyo dito. May bounty na nire-reward sa mga tao kung ano yung pinagagawa nila sa akin. Meron silang perang nakukuha
kung ano yung pinagagawa nila. Hindi ko kilala kung sino-sino ang nagpapagalaw na to. Sigurado malaki ang nalalaman ng mga politiko, lalo na mga congressman dito. Mayor o congressman. Lalo na mga kapitan din. Merong mga bounty na binabayad sa kanilang pera na malaki. Kung ano yung ipapagawa nila sa akin. Hindi ko alam kung mga network TV ang mga gumagalaw dito, mga gobyerno o ano. Kasi itong ginagawa nila to, ginagawa nilang palabas ng mga putang inan to. Ganito ako ginagawang tarantado dito. Ginagawang gago dito. Palabas ng mga putang inan to. Kuha nyo? So, dun nga, yun, kada oras yun, basta may time na kada minuto oras doon sa bahay. Kunyari, nandyan lang yung nanay ko, bulong ng bulong. Paalisin na yan. Ganun, parang ganun. O, basta para siyang may kinakausap doon na pinaririnig sa akin. Para gaguhin ako doon. Para yung tawag nito, saywar ba? Sinasay ko ka. Sinasay ko ako doon sa bahay. Sinasay ko. Ginagago. Yun yung tawag doon. Nakuha nyo? So, magkakaipitan na. Hindi ko alam. Mag-abang kayo kasi malapit na to. Magkakaipitan na to. Pakihanda lang yung mga tropa natin dyan. Kasi alam ko pagka ganitong tema na, malapit na itong magkagulo. Kasi hindi titigil to, hindi yan katulad dati na sobrang ingay hanggang sa nagkagulo, biglayang nawala. Ganun ang ugali ng mga yan. Biglayang nawawala, tapos babalik ulit. So hanggat hindi nyo pinapatay itong mga putang inan to, sabi ko sa inyo, hindi yan madadala. Wala yang dala. Nakuha nyo. So itong ginagawa nilang to, para magkaroon na ulit ng gulo, mabayaran yung mga tao doon. Makakuha sila ng perang malaki. Dahil nga sa pinagagawa ng putang inan to. Malapit na to, sabi ko sa inyo. Kahapon lang, sabi ko nga sa inyo. Tansya-tansya lang. Balanse. Kung panalo ba tayo dun sa ano. So, makibalita na lang kayo doon sa Bagtas o dito. Basta hindi na ako masyadong magsasalita sa inyo kung ano yung nangyayari dito. Magkakaipitan to, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Kasi anytime, kasi nga itong nanay ko nakikisabay kasi wala kaming sariling bahay eh. Wala kaming mapupuntahan pagka nagka-aberya na. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung tansya na sinasabi ko? So kailangan yan sumabay para makasurvive kami. Parang ganun ang nangyayari. Pero sa akin ang bagsak. Ako yung
pinaka pinaka bagsakan. Kailangan yung sumabay para meron kaming makasurvive kami. Pero sa akin, bagsak lahat. Katulad ng sakripisyo ko dito. Kuha nyo? So, pakibantay sa lahat ng tropa ng The Rock of Jesus Christ na yung naniniwala talaga sa sinasabi ko. Tsaka, alamin mo kung totoo ba talaga yung sinasabi ko. Na kung ako ba talaga ang tunay, nagbago sa lahat. Sa lahat ng mga aral ng tungkol sa Diyos. Kung ako ang gumiba ng lahat. Ako ba ang lahat ng gumiba? Ako ba ang lahat na nagbigay ng liwanag sa lahat ng aral? Sa lahat sa lahat. Sa lahat ng aral ng Biblia, ako ba nagbigay ng liwanag para malaman nila ang katotohanan sa Biblia? Alamin nyo kung totoo yung sinasabi ko. Ngayon, di naman siguro malaking pabor o pabor para sa akin yung hinihingi ko sa inyo. Dahil hindi lang naman para sa akin to, kundi alam nyo naman kung para saan lahat to. Nakuha nyo? At dito na tayo sa demokratiko. Tansyahan natin sa demokratiko at target individual. So yung demokratiko sa akin nakikita ko lang kasi. Nakikita ko lang kung ano yung ando. This is run by Rome Catholic Church. Mga demokratiko. So, hinawakan nila sa Amerika ang mga NBI and CIA. At hindi lang yon, nag-conduct sila ng mga targeted individual. Hindi ko alam kung totoo yung nakikita ko, nababasa ko. Na sila ang nagpaumpisa nitong mga targeted individual na kahit wala kang kasalanan. Basta may parang kasi yung dati meron kasing nakadiscover ng Noah's Ark, bigla yung hinanap. Meron silang mga mesaya na sinasabi, ay yung mercenary na sinasabi, na bigla yung hinahanap. Yung mga mercenary na yun ang gumagalaw. Yun ang nagsisimbing NBI, CIA nila. So, sa akin dito, itong mga istasyon natin dito. So, saan ba galing ang Katoliko is Rome, di ba? Italia, parting Italia. So, itong putang inang iglesia na to, na nagwawagayway ng mga bandila nila, walang pagkakaiba doon sa bandila ng mga Katoliko na Italia din. So nagtataka rin ako bakit nakapasok itong mga putang inang to doon sa Roma. Nagmamalaki pa. So totoo na merong connection itong Iglesia ni Cristo at Katoliko doon sa Roma. At sila nagkakandak ng mga targeted individual dito. So sa akin, hindi tayo magnanakaw, wala naman tayong kasong wala naman tayong most wanted na murderer. Hindi ko alam kung anong kaso ko para ipatarantado ako sa magagong to.
At ang yabang pa ng banat na bubuhayin. Ako daw ang bubuhayin. Di ibig sabihin, pinapapatay ako ng mga gagong to. Totoo, di ba? So pinapapatay ako ng mga gagong to, iniisip ko anong kasalanan ko. Hindi ako kriminal dito sa bansa. Ang daming kriminal dyan, nagkalat. Lalo na sa gobyerno. Madaming magnanakaw sa gobyerno. Bakit ako na nagbigay ng karangalan dito sa bansa, parang baligtad naman nata. Di ba? Parang hindi tama yun na ganun ang nangyayari. So, ano ang dapat nyong gawin kaya? Ano kaya ang dapat natin gawin? Lahat ng followers ng The Rock of Jesus, lahat ng naniniwala kay John Salgado, kay John Salgado, anong dapat natin gawin? Sigurado matataranta ang Roma pagka itinayo to, itong The Rock of Jesus Christ sa Amerika. Matataranta talaga sila. Lalo, talagang hindi ko alam. So si Meloni, dumikit na kay Elon. Dito na yung sinasabi niyang Elon Musk is not a threat to democracy. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon sa demokrasya na sinasabi. A democracy. Kasi hindi ko alam kung si Elon yung kausap ko sa Telegram. Kung talagang siya yung kausap ko. Pero alam ko na yung sinasabi ko nakakarating sa kanya. Kasi some of them working in Tesla. Nagtatrabaho sa Tesla. Hindi ko alam. Meron pang nag-ano sa akin dun. Mga matataas na devs sa Twitter X. So, nagpunta si Elon dun sa Rome. At meron pa nga, di ba, yung sinabi ko sa inyo na America will be the second Rome. Na sinasabi ni Elon. Sinasabing pangalawang Roma. Sabi ni Elon, ha? So, hindi ko alam kung paano mangyayari. Kung nauumpisa na yun sa Amerika, hindi ako masyado nakakabalita. Kasi sa akin, pakiramdaman lang, tansyahan. So, dito pa lang makikita ko kung ano na yung mga plano. Kung ano na yung nangyayari. So, meron nga pala doon mga tomboy doon. Biglang dumami tomboy doon sa doon sa may bagtas doon malapit sa akin. Kasi pag nakakita ako ng mga tomboy na ganyan, naalala ko yung shooting namin dati, yung nagsushooting pa kami. Mga tomboy yung mga nandoon. So parang hinala ko tuloy yung mga tomboy doon baka parte ng mga network TV na pinapapupunta doon. Hindi ko alam. Wala akong tansya. Kumbaga, binabalanse ko lang. Baka. Kasi biglang dami tomboy doon. Saan ba galing yun? So, inaalam ko lang. Itong mga network TV, mga party to ng mga demokratiko, lalo na mga brigada na laging gumagago sa akin dito. Brigada FM. Mga taga Batangas yan, yung iba dyan, mga taga Batangas eh. So, sa akin wala naman kung putangin nyo tumira sila. Kasi ako, wala naman tayong kasalanan na kaso na may pinatay tayo dyan, ninakawan tayo dyan, nirape tayo dyan, o anumang kaso ang meron tayo dyan. Wala akong maalalang kasong ganun. Para maging most wanted ako sa mga gagong to.
Ang ginawa natin, nagpatunay tayo. Lumaban tayo ng patas dito tungkol sa Diyos at relihiyon. Na hindi ko naman alam na ganito pala ang level. Ang level mo pagka nandito ka na sa genre to. Pag nandito ka na sa mundo ng tungkol sa Diyos at relihiyon, sasabihin mong ibang klase ka, sasabihin ko sa iyo. Kasi tinalo mong lahat. Walang kwenta yung mga presidente, mga kung ano dito sa buong mundo. Sasabihin ko sa inyo. Kasi ang mga presidente, most of them ay puppet, pinagagalaw lang sa gobyerno ng mas mataas pa sa kanila. Nakuha nyo? So, pinaka-influential sa buong mundo si Pepe Oricini. Oricini ba yun? Pepe Oricini. Isang bishop, Grey Bishop ng Katoliko. Pinaka-ma-influential sa buong mundo. Taong pinaka-ma-influential sa buong mundo. So, kaya nga sinabi ko sa iyo, pagka nasa mundo ka ng relihiyon at Diyos, ibang klase ka. Sasabihin ko sa iyo. So, pag naitayo yon sa Amerika, hindi ko alam kung anong klase yon. Matindi pa yon sa limaw. Sasabihin ko sa inyo. Dahil kahit ang Roma, takot na takot to. At dito ha, sinasabi ko sa inyo, 30 minutes na tayo, 32 minutes na tayo. Yung sinasabi ko sa inyo, patayin nyo. Kasi pag wala kayong ginawa para dito, hindi na mababago yon sa Pilipinas. Dahil wala nang dyan na lalabas na katulad ko pa. Tandaan nyo sinabi ko. Pag hindi nyo ginawa ang sinasabi ko, wala nang katulad ko lalabas. Ako lang mag-isa, tignan nyo. Kung paano ko ginigiba. Gaano kalalaki yan. Paano diskarte ang ginawa ko. Paano ko pinababagsak ang mga putang ina niya. Ako lang mag-isa. Nakuha nyo? Ano ba ang nangyayari? Ano yung totoong sinasabi ko? Ano yung totoong sinabi ko? Ano yung totoong sinabi ko dito? Totoo ba ang sinabi ko? Na sa akin lang babagsak ang mga putang ina. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Wala nang ibang dyan na magpapaliwanag sa inyo ng Biblia. Tandaan. Walang ibang dyan na na gumiba ng lahat. Ako lang yun. Tandaan nyo sinabi ko. Nasa sa inyo kung gagawin nyo yung sinasabi ko. Patayin nyo sabi ko. Okay, susunod na ulit. At God bless inyo.